Bilang isang content creator dito sa YouTube na nagbibigay ng YouTube tips para kahit papano may bagong matutunan yung ating mga viewers, especially dun sa mga nangangarap magsimula ng kanilang mga YouTube channels, sobrang halaga sa amin guys na meron kayong tiwala doon sa every vlog na ginagawa namin dito sa YouTube. So this past few days guys, nakakalungkot man isipin na may iilang content creators ang na-delete, especially yung mga videos na ginawa nila lately dahil meron silang nalabag sa terms and policies ng YouTube. So dito guys, kusa na pong nire-remove ni YouTube yung mga videos natin, lalo na kung merong misleading or misconception doon sa mga thumbnails na ginagawa natin, lalo na kung hindi naman talaga ito nakapaloob sa mga vlogs na ginagawa natin. So by the way guys, itong vlog na to mapapansin nyo walang editing. So gusto ko kayong kausapin like one-on-one, especially sa mga viewers na nakakakilala sa akin dito. Kasi alam na mga viewers ko dito guys na once na ako ay gumagawa ng vlog kahit walang edit, mararamdaman nila yung sincerity, especially doon sa mga topic na ginagawa natin, especially today. So by the way guys, ako pala si DJ MA and most of my videos nakapokus ako sa YouTube tips, and minsan guys nagbibigay din ako ng dagdag kaalaman sa mga social media apps na pwede nyo pagkakitaan, like for example mga live streaming apps dito sa social media. So dito guys, hindi tayo magbabanggit ng mga pangalan ng YouTube channels, but syempre guys, gusto ko lang itackle yung topic na ito dahil sobrang halaga, lalo na sa mga bagong content creators dito sa YouTube, na matutunan nyo na maging totoo kayo sa mga viewers natin. So katulad ng sinabi ko guys, may iilan sa mga content creators now na ni-remove ni YouTube yung mga videos dahil sa mga thumbnails nila na misleading. Okay? Alam ko guys, bilang mga viewer dito sa YouTube ay nakakakita kayo ng mga vlogs regarding sa mga earning applications, nakakakita kayo ng mga thumbnails like kumita ako ng 1 million pesos sa loob ng isang linggo, 700 pesos daily sa app na to, kaya mag-register na kayo. Diba? Sobrang easy kumita dito, kaya ano pang hinihintay nyo? Watch this video. So alam ko guys na madaming Pinoy ang kailangan ng pera sa kanilang pang-araw-araw na buhay, kasi lahat naman tayo guys, kailangan natin ng pera kasi hindi tayo mabubuhay pag wala tayong money, kasi money matters. Diba? Alam naman natin na ito yung ginagamit natin pagka kailangan natin magbayad ng bills, panggastos, pag-invest, pambili ng pagkain, at syempre, pangangailangan ng ating pamilya. Okay? Pero guys, may mga pagkakataon na lumalagpas sa limit ang ibang content creators, lalo na doon sa paggawa ng thumbnails. No, especially hindi naman talaga siya related doon sa step by step na vlog na ginawa nila. So yung ibig sabihin dito guys, may pagkakataon na sobrang layo nung laman ng video nila doon sa thumbnail na nakalagay doon sa thumbnail nila. So yung ibig sabihin guys, nagkakaroon siya ng parang misleading. So yung expectation ng viewers is nadidismaya sila kasi nga hindi naman nila nalaman yung way para kitain yung halaga na yon, kasi nga hindi naman nila totally tinuro doon sa vlog na ginawa nila. And it turns out guys na sa bagong update ng YouTube is naglabas siya ng yun nga bagong terms and policies regarding doon sa mga misleading thumbnails, na kusa niya nang i-remove yung mga ito, lalo na kung napansin niya na parang meron siyang tinatawag na trickery. So pag sinabing trickery guys, parang inuuto or niloloko nila yung mga certain viewers para maniwala at i-click nito yung mga videos nila. Okay, kaya guys, nakakalungkot din isipin sa part ko bilang content creator na i-delete ni YouTube yung mga videos nila. Kasi kahit papano guys, pinaghirapan nila yon. But hindi rin nawawala sa isip ko yung mga viewers na umasa na kumita sila ng ganun kalaking halaga kahit wala naman doon sa video yung step by step paano nila magagawa yon. At ang masama dito guys, mostly ng part ng video nila is may mga promotions like kung ano yung binebenta nila sa social media, iba't ibang klaseng produkto, services, cryptocurrency, etc. So ang nakakalungkot dito guys, minsan doon sa vlog na ginagawa nila is wala pa yung mismong topic. So kumbaga nauubos yung oras ng viewers sa kakapanood ng mga paid promotions na hindi naman yon yung gusto nilang malaman sa video nila. Okay, kaya para sa akin guys, sobrang okay yung ginawa ni YouTube na update, lalo na dun sa terms and policies niya, kasi madaming mga viewers tayo ang maililigtas sa ganong mga klase ng content. Kasi guys, pag usapang pera, alam naman natin na ang Pilipino guys, sobrang aktibo niyan. Di ba lahat ng pagkakataon, lahat ng diskarte gagawin natin para magkapera basta legal. Pero guys, may ilang content creators talaga na lumalagpas sila doon sa limit nila. Di ba? Which is, ang ibig ko sabihin, kumikita na sila doon sa ads,
kumikita pa sila doon sa kung ano man yung nag-sponsor sa kanila na i-promote nila, it's either product or platform, and still guys, nagagawa pa rin nila yung tinatawag natin na misleading context na hindi naman related talaga doon sa vlog na ginagawa nila. So itong vlog na ito guys, ginawa ko ito on the behalf of the other content creators na magbago na kayo kasi nawawala yung pinakang value at nawawala yung credibility nyo, lalo na doon sa mga viewers na nagtitiwala sa inyo. Okay? So guys, hindi ko ito ginawa para manghamak ng tao or sabihin natin na manira ng tao kasi kung mapapansin nyo guys, hindi tayo magbabanggit ng any names ng mga YouTube channels na naapektuhan ng bagong terms and policies ni YouTube. Kumbaga ang sa akin lang guys is oras na para maging matalino tayo doon sa mga content creators na pinapanuoran natin kasi hindi lahat ng nakikita natin sa thumbnail ay totoo. Hindi lahat ng nakikita natin sa thumbnails ay related doon sa laman ng video. Most of them guys, gumagamit sila ng misleading context na ang nangyayari, napipilitan kayong i-click yung videos nila kasi guys, interesado kayo eh. Diba? Sino ba naman ang hindi magiging interesado na kumita ng 1 milyon sa loob ng 1 linggo? Diba? Kahit naman siguro ako gusto ko. Pero guys, dahil alam ko yung mga strategy ng mga yan, hindi na ako nagpapauto. Hindi na para i-click ko para malaman ko kasi alam ko na yung ipopromote nila. Kumbaga, most of their videos merong promotion ng services, cryptocurrency, kung ano-ano pang mga social media apps na hindi naman talaga kayo mag-gain bilang viewer. Sabihin natin, para kahit papano magka-chance kayo na kumita. But alam naman natin guys na yung mga social media apps, pag hindi naman ganun kalawak yung reach mo, walang magre-register doon sa link mo, hindi ka rin naman talaga kikita agad eh. Ang sa akin lang guys, they are doing that for their personal gain, for the views, para kumita sila doon sa app, doon sa nag-sponsor sa kanila para mabayaran sila ng platform. Yung sa akin lang guys, maging matalino na tayo, lalo na doon sa mga content creators na sinusubaybayan natin. Kasi baka mamaya akala mo mapagkakatiwalaan mo yung content creator na yon, yun pala, siya pala ang magpapahamak sa'yo. Okay? At ang ikinasasama pa ng loob ko guys, parang hindi na sila nakontento doon sa kita nila dito sa YouTube. So some of them nagbebenta pa ng kung ano-anong service, kung ano-anong blueprint, etc. Okay? So yung sa akin lang guys dito sa YouTube is hindi nyo kailangan ng blueprint para umangat kayo. Hindi nyo kailangan ng blueprint para sa YouTube automation nyo. Hindi nyo kailangan ng any blueprint para maging successful kayo sa YouTube. Sabihin natin yes, gumana sa kanya, pero ang tanong, gagana ba sa inyo? Hindi natin sigurado eh, kasi hindi naman lahat ng gumagana sa ibang tao eh, gagana din sa inyo. So kumbaga nagkataon lang na perfect timing yung ginawa niya sa pagkakataon na yon. Maaring talagang may skill na siya sa editing. Pero yung ibig ko sabihin guys, hindi porke gumastos kayo sa mga ganong klaseng product or services, eh magiging ganon din kayo. Or magiging successful din kayo katulad niya. Okay? Ang sa akin lang guys, maging matalino kayo sa paggastos ng mga pera nyo. Maging matalino kayo sa mga vloggers na panonoorin nyo. Kasi guys, hindi naman lahat ng content creators, sabihin natin concern yung kung anong channel lang meron kayo, yung kaalaman na mapupulot nyo sa vlog, some of them concern lang dun sa mga kikitain or views na makukuha ng mga videos nila. So yun lang naman guys, yung konting paliwanag ko about doon sa bagong update ni YouTube, especially doon sa terms and policies, lalo na sa mga bagong content creators guys, na pag gagawa kayo ng thumbnail, make sure na related siya doon sa context or doon sa nakapaloob doon sa video nyo para kahit papano hindi kayo magkaroon ng violation katulad ng nangyari doon sa mga content creators na nadilitan ng video. At kung sa tingin nyo guys, madami kayong natutunan sa vlog natin today, so don't forget to subscribe our channel. So DJ May for more videos like this. At syempre guys, hindi natin kakalimutan yung ating shoutout sa ating mga solid viewers. Ayan, so mega love shoutout sa inyo guys. Siguro nandito or dito ko na lang ilalagay yung ating pa-shoutout. At syempre guys, hindi na natin kakalimutan yung ating mga exclusive members na grabe ang support sa ating channel, no? Mga nagpa-member last month at this month. So mega love shoutout po sa inyo. At guys, kung medyo nabitin pala kayo sa mga YouTube tips natin today, so don't forget to watch this video. At syempre guys, meron tayong DJ May YouTube tips playlist na kung saan sa mga bagong content creators na nangangarap mag-grow dito sa YouTube guys. So you can play these videos guys, no? Mag-movie marathon kayo sa mga playlist natin. At for sure guys, madami kayong matututunan dito. So yun lang naman guys, maraming salamat and God bless po sa ating lahat.